Yan, may tao na nagtanong sa atin kung saan yung National Police Commission Office. Yan, so, di ko na natanong kung taga saan siya, basta panigurado. I don't know kung taga rito rin, pero hindi naman kasi lahat ng mga taga Davao alam na yung mga lugar-lugar, no? So, tinanan ko sa Google Maps na ang Napolcom is yun nga sa may gilid ng Marco Polo Hotel. Sabi ko sa kanya, pasukin niya yan dyan, pinakadulo niyan. Sa likod ng ng Davao City Tourism Office. Yun, no? Anyway, so for today's video, ang content natin is anything goes lang, no, under the sun. So ito na nga mga hagala, ang ganda ng klima natin dito, ang ganda ng weather ni Davao City ngayon. Today dated is November 9. Time check tayo, alas 8:12 ng umaga. So peak hour pa rin siya, no? Medyo rush hour pa rin siya kasi mga estudyante, empleyado, papasok sa trabaho. Tapos tayo nagpa-vlog naman, no? So anything goes lang under the sun. So andito tayo nakatayo, located sa may CM Recto corner, Rojas, no, Avenue. Tapos kumbaga sabi nga nila, ika nga 'di ba sa kanta ng South Border, there's always a rainbow after the rain, 'di ba? Kantahin ko ba? There's a rainbow always after the rain. Okay, so facing tayo sa may Imperial Hotel, isa yan sa pinakalumang dito hotel sa Davao, 'di ba? Tapos bagong gusali na Avida Tower. Tapos Hotel Uno. Tapos sa likod naman ni Hotel Uno ay Lawaan. Yan lang mga gala. Gusto ko lang i-enjoy yung yung napakagandang klima, napakagandang weather dito sa location na kung saan tayo nakatayo. Tapos habang nanonood tayo ng mga tao na busy sa kanilang mga ginagawa sa buhay, no? Eskwela, estudyante, driver, pasahero, empleyado, kung saan-saan pa mga intensyon, no, sa buhay. Mga direksyon nila. Basta mahagala, ingat-ingat lang lagi, no, sa mga lakad. So Davao City is the safest city in the country. The most livable city. So ang highest na crime rates ay paano ba to? Parang basta binasa ko yon, yung safest city sa Davao, crime index, no, is 100. So parang out of 100 yung pinaka basta nasa 28 lang ang sa Davao, parang gano'n, no? Parang pinaka highest score is 100. Pinakamarami yata 100 crimes, something like that, no? Pero sa Davao is 27, 28 lang. So ibig sabihin safest city ang Davao. Okay. Tapos ano nga ba meron dito? Wala lang, anything under the sun. Pag-usapan natin kung ano makikita natin, pwedeng gawa ng kwento, di ba? Okay, so dito tayo nakatayo na kung saan may tanaw natin, no, nakaharap tayo kaya Vivaldi Residences, the one and only skyscraper in Davao City. Actually buong Mindanao, no, siya ang pinakamataas na gusali with 37th floor. And sa likod naman ito, mayroong nakadungaw dyan na si Misachera. Gusto ko lang i-enjoy itong lugar na to kasi ilang araw na lang pupunta ako ng Maynila. Napakainit na lugar yun, panigurado, no. So ganitong oras, alas 8 pa lang doon, pagpapawisan ka na sa sobrang init. Pero marilis rin ang Maynila, ha, kabuong Kamaynilaan, kalakhang Kamaynilaan. Kasi dati talaga sobrang daming basura, pero ngayon kunti na lang, minimal sa daming tao na naglalakad, di ba? Per yung dense population ng buong Kamaynilaan, napakadami, napakakapal, pero kunti na lang yung basura na makikita. Compare 2009, 2010 and 2011, ako yun nandun. So Ateneo de Davao University, Vivaldi Residences. Ako ay nag-i-enjoy lang, no, na nagmamasi dito sa mga tao na busy, patakbo pang maglakad kasi nga baka maabutan ng late, no, rush hour. Yan ang tinatawag literal, no, na rush hour kasi nagmamadali lahat, nagra-rush. So mula naman rito natatanan natin yung yung 202 Peak Lane dito sa may CM Recto corner, Rojas Avenue. Tapos Vivaldi Residences by Ayala, Avida de Ayala. Tapos yung Marco Polo Hotel, 4-star hotel, the first ever 4-star hotel sa Davao, no? Marco Polo. So kailan kaya ito babalik ulit, no, magbukas? Hindi ko alam kung kailan. Tapos yan, City Triangle, matagal na yan, mga ticketing office, booking office. So itong corridor nitong Ateneo de Davao University, dati naalala ko, bata lang ako, maliit lang ako noon, kasama ko yung kuya ko. Parang ang daming tao dito dati, napaka-busy nitong corridor na to, or itong alley, or itong sidewalk, ano ba tawag dito. Ngayon wala na masyado, wala na masyado ng naglalakad.
Ano ba, may walang pasok, may pasok. Meron akong nakita kanina na ano na flash report na walang mga pasok sa mga piling mga eskwelahan ng mga elementary like sa Balyok Elementary School kasi grabe nga yung baha, no, sa may Bago Galera, Bago Aplaya, sa may Maa. Tapos meron nga isang ano lang, medyo madalas halos lahat ng mga coastal areas, no, malapit sa dagat, lalo na sa may ano, sa may Aplaya area in Toril, no. Sa may Talomo proper, ang daming mga ano doon binaha, no. Kaya sa suspension muna sa klase sa mga eskwelahan. Tapos meron isang lugar na Barangay Santo Niño ba 'yon, sa may Tugbok River, basta Tugbok Riverside, no, Tugbok, Davao City, Tugbok District. Ano yun eh, ano lang, gilid kasi sana yun eh, gilid sa ilog, di ba? Naalala ko yun dati, binabaha din talaga sila noon, nung time na yun. Ayan, tanan natin yung mga tao dito, rush hour, alas 8, pasok pa rin to sa rush hour or peak hour. Nagmamadali lahat sa kilos sila, lakad, baka maiwan ng mga sasakyan, baka malate sa trabaho, makaltasan ang sahod, ma-verbal reprimand, di ba? Ma-report form, kasi dati naalala ko dati na ako sa nagtatrabaho sa Quezano Mall, Quezano South. Report form, no, ang tawag doon kapag ma-RF ka, RF or report form, parang ano, pag makatatlo ka ng report form kasi laging late, basta kahit anong mga pagkakasalat, pagkakamali, no, against sa core values ng company, ng mall, ng tindahan. Bawal malate, basa-basa, marami. Isa na yun, late talaga, common na mga kasalanan ng mga empleyado. Kahit 30 seconds or 1 minute late, no? So report form na yan. Tapos pag makatatlo ka ng report form, reorient. So pag reorient ka niyan, ewan ko kung anong effect. Basta parang ano siya, reorient means ground for termination, no? Tapos maarifan ka ulit. So hindi ka na ma-reorient, kundi tanggal ka talaga, terminate. So once na ma-terminate ka, mag-a-apply ka sa ibang kumpanya, ibang mall ulit. Ganoon naman talaga ang circle of life ng tao, ng mga empleyado. Di ba? Pag sa mall ka talaga, di ba? Parang ganun, hanggang sa maging outright ka, hanggang sa maging tawag nito, or consignor, no? Magiging promodizer, yung matawag dyan. Basta di ko alam yan eh. Di naman kasi ako natatrabaho sa mga ganyang trabaho. Iba yung aking kinabibilangan na industriya. Iba. Pang ano lang yun, pang talented lang. Talented lang talaga. Oo, totoo yung trabaho ko, kung required talaga ng talent, kasi kung wala kang talent noon, hindi ka talaga magsasucceed or di ka walang progress, no, sa trabaho. Maraming sumubok pero di rin nagtagal kasi di nga nila kaya yung task. Pero sa akin, dahil yun nga yung abilidad ko, yun yung parang yun na yung karakter, yun na yun, kumbaga parang parang ang tawag nito, match sa aking karakter, ugali, pagkatao, mannerism, basta parang ang ganda kasi na magtatrabaho ka sa trabahong hindi mo naman talaga kailangan trabahuin, alam mo yun, kasi normal sa iyo in nature, di ba? For example, artista, singer, di ba? Parang hindi ka na mahirapang magtatrabaho bilang artista or bilang singer kasi natural na sa iyo yun eh. Di ba? Artistahin ka lang talaga. Magaling kang umarte, di ba? Magaling kang kumanta. Ganun lang. Anyway, so yun na nga, di ba? For today's video is anything under the sun. Papakita ko lang sa iyo ang hitsura ng lugar, ng mga estudyante from Holy Cross College of Davao. Shout out mga Holy Cross, Ateneo, San Pedro, Brokenshire, DME Safe. Basta halos lahat din ng mga eskwelahan sa Davao ay mga private school, no. Wala naman talagang public na school sa Davao na college, di ba? Lahat private school. Minsan nga merong hindi ko na lang babanggitin kung anong lugar, taga saang lugar siya. Basta inokray niya or parang pinagtawanan niya, ay may saan tawag doon, parang dinaw niya ang Davao kasi daw ang pangit niya lang doon, ang pangit daw sa Davao kasi walang sariling eskwelahan ang syudad, parang walang Davao City College, mga ganun, no. Anyway, wala, di naman apektado nun. Ewan ko lang sa inyo dyan na nanonood na nakikinig sa akin ngayon, kung apektado ba kayo, kung insulto ba kayo, kasi parang ginamit yun na isa sa sukatan ng magandang syudad kapag mayroon kang sariling college or kolehiyo, sariling eskwelahan daw. So Davao City College or Davao City Colleges, basta meron na tayo ngayon, no, sa may, saan ba yun? Tugbok area, tama? Or Mental.
Basta congratulations mga taga Davao kasi meron ng ano yun eh, first ever student nila this year, no? First opening sa klase. Merong 300 plus na estudyante enrollees. So yun, congratulations. Meron na sa wakas. So I don't know kung gaano kalaki ang factor, no, ng merong sariling kolehiyo. Mas mura, ganun, parang state college, no, kung saan pa yan sa provincial. State college. So sa Davao, walang walang sariling eskwelahan kasi puro mga private school. So I don't know kung what does it mean, no? Ano ibig sabihin niyan? Anong hatid niyan na kahulugan para sa mga mamamayan sa mga taga Davao kung sabihin na pangit ang Davao kasi walang kolehiyo. Okay, so ano pa ba? Papakita natin yung mga colleges dito sa Davao ng mga lahat pawang mga private school nga, di ba? So UIC, Holy Cross, Ateneo, DMSF, DMMA, Alterado, MATS, Agro Foundation, ano ba? Brokenshire, UIC ulit kasi dalawang UIC rito. Holy Cross tapos na, no, nabanggit ko na. Ano pa ba? Assumption College of Davao. Tapos meron dong sinabi ni si Roche na eskwelahan na nakita ko naman doon sa may likod ng likod ng land ko. Sa may likod ng Fairlanes. So, nakita ko yun sa may F Torres pero hindi ko nabasa kung anong eskwelahan yun. Tapos Nikki Jinkai, di ba? Nikki Jinkai is a international school. Ano pa ba? College ba ang Nikki Jinkai? Ay, pagkakalang ko parang grade school lang. Anyway, Estela Maris, no? High school, grade school. Yun, Yusip pala. Yusip is siya? University of Scholars. So, siya ay parang University of Southeastern Philippines. So, hindi siya private. Public school siya, di ba? Pero hindi siya sa Davao City. Parang siya? Parang branch siya ng UP, ganun. Ano ba? Tama ba yun mga sinasabi ko? Anyway, yun na siguro mga gala. Tatapusin ko na yun, yung mga ginagawa natin vlog dito. Basta yan lang, kahit anong mga nakita natin dito, pinag-usapan, ginawang topic, okay na. That's all for today's video and I have to say bye-bye.